ay hindi lamang nakakaalam sa ating kalagayan. Nalalaman niya lahat. Siya ang may hawak sa ating kalagayan, sinabi ng Allah Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walakad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Talagang batid namin na sumisikip ang inyong dibdib dahil sa kanilang sinasabi. Kaya luwalhatiin mo ang iyong Panginoon nang may papuri at maging kabilang sa mga nagpapatirapa. Ang lunas, ang gamot sa masikip o masikip na dibdib ay hindi lamang ang pag-iwas sa problema. Kahit anong gawin mong pag-iwas sa kanya, nandyan pa rin ang problema. Ang tunay na lunas ay ang pagbabalik loob sa Allah Ta'ala. Ang tunay na gamot ay ang paglapit sa ating tagapaglikha. Ang ilan sa mga babanggitin natin na mga sumusunod, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay ilan sa mga paalala. Unang-una sa aking sarili, baka hindi ko na napagnilay-nilayan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa aking paligid ngayon. Sapat na ako ay kumakain 3 beses, nakikita ko ang aking mahal na pamilya, mayroon akong pambili ng aking mga kakailanganin. Okay na kaya yun? Kaya dito, marahil ang isa sa mga pag-usapan natin dito ay makarelate kayo. O sasabihin ninyo, parang ako yun. Parang ito ay paalala sa akin. Ito ay to remind me na kailangan kong lumapit, bumalik sa aking tagapaglikha. Kaya isa sa mga dapat nating bigyan ng pahalaga nito, huwag ninyong sasabihin na siguro mas kailangan ng aking nanay, tatay, asawa, mga anak, ang payo na ito. Hindi po unang-una, huwag mo na munang isipin sila. Huwag mo na muna silang problemahin. Huwag mo silang isama dito sa pag-uusap na ito. Sinong kailangan natin? Ikaw na nakikinig. Ikaw na nandyan. Ikaw ang kinakausap ng ating tagapagsalita ngayon. Unang-una, mga kapatid sa pananampalataya, kapag dumating ang pagkabasa, alalahanin mo na mayroong Allah Ta'ala. Nandyan ang iyong tagapaglikha. Sinabi Allah Ta'ala, ala bidikrillahi tatmainul qulub. Katotohanan sa pag-alala sa Allah Ta'ala ay nakakamtan ng puso ang kapanatagan. Hindi rin dito sinabi ng Allah Ta'ala na mawawala kaagad ang lahat ng iyong problema. Ipinapakita, ngunit ipinangako niya na ang pusong kumakapit sa kanyang tagapaglikha ay makakatagpo ng tukmanina, ng kapanatagan. Maring mayroon ka pa ring problema, ngunit mayroon ka namang lakas upang harapin ito. May problema ka ngayon, at least kumapit ka sa Allah Ta'ala. Maring mayroon ka pa ring luha, ngunit hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ikaw ay hindi nawawalan ng pag-asa na ikaw ay tutulungan ng Allah Ta'ala. Maring hindi mo pa nakikita ang solusyon, ngunit alam mong may Allah na hindi ka pababayaan, hindi tayo iiwan ng Allah. Yan po yung unang-una. Bilang pangalawa, isa sa mga ginagamit nating dua or maaring nakalimutan na natin na ilagay na natin doon sa baul sa ating mga pamamahay, yung ating mga libro, yung ating mga notebook na pinagsulatan ng mga dua na ito, inshallah, ito ay maalala ninyo. Ang dua ni Yunus alayhis salam. Isa sa pinaka makapangyarihang dua sa panahon ng matinding paghihirap ay ang dua ni Yunus alayhis salam. Nang siya, tignan natin mga kapatid, nang siya ay nasa kadiliman ng tiyan ng malaking isda, sa kadiliman ng gabi, sa kadiliman ng dagat. 3 kadiliman. Tiyan, gabi, dagat.
Sinabi niya sa Surah Al-Anbiya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa iyo, kaluwalhatian sa iyo. Tunay na ako ay kabilang sa mga nagkasala. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang panalangin ni Dhunnun, ito si Yunus, noong siya ay nasa tiyan ng isda. Sabi niya, La ilaha illallah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa iyo, kaluwalhatian sa iyo. Tunay na ako ay kabilang sa mga makasalanan o nagkasala. Walang Muslim, sabi ng Propeta Muhammad SAW, walang Muslim na nananalangin gamit ito para sa isang bagay maliban sa tutugunan niya o tutugunan siya ng Allah Ta'ala. Iniulat po ni Imam At-Tirmidhi at ito ginawang Hasan ng ating mga scholar. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kailan mo huling nagamit ang dua na yan, ang panalangin na yan, or kung first time mo, at least maisaulo mo ang dua na ito. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kaya pansinin natin ang tatlong bagay na napapaloob sa dua na ito. Unang-una, La ilaha illa anta. Ito ay pagpapatunay ng tauhid ng Allah Ta'ala, ang kaisahan ng iyong tagapaglikha. Subhanaka, pagpuri at paglilinis sa Allah Ta'ala mula sa anumang kakulangan. Pangatlo, inni kuntu minadh dhalimin, pag-amin sa sariling kahinaan at pagkukulang. Kaya kapag tayo ay nahihirapan, huwag nating hisihin agad ang lahat ng tao. Lumapit muna tayo sa Allah Ta'ala. Di ba mayroon tayong pag-uugali? Mayroon tayong, hindi ko alam kung siya ay natural ba o problema lang siguro ng individual. Kapag siya ay mayroong problema, damay ang lahat. Sa loob ng pamamahay, huwag na tayong lalayo. Kapag dumating ka sa pamamahay mo at nakita mo na may kaunting kalat, umiinit ka agad yung ulo natin. Na pagbubuntunan natin ng galit yung ating mahal na asawa, yung ating mahal na anak, pati yung pusa mo, yung alaga mo, sila ay napagbubuntunan mo ng galit mo. Kaya dito, bago ka man magalit, bago pa man dumating sa punto na maglabas ka ng sama ng loob para masabing, galit ako ngayon, lumapit muna tayo sa Allah Ta'ala. Bilang pangatlo, o buhay at tagapagtaguyod na lahat. Kabilang sa mga dua na iniulat mula sa Sunnah, sabi ng dua ng propeta, o buhay na walang hanggan, o tagapagtaguyod at tagapangalaga ng lahat. Sa iyong habag ako ay humihingi ng saklolo. Ayusin mo para sa akin ang lahat ng aking kalagayan at huwag mo akong ipaubaya sa aking sarili kahit sa isang kisap mata. Ang ganitong klase ng panalangin ay iniulat mula sa Sunnah, kabilang sa salaysay ni Abu Bakr radhiyallahu an at salaysay ni Anas radhiyallahu an. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin sinasabing, Allah, kaya ko naman. Sinasabi natin, Ya Allah, kung iiwan mo ako sa aking sarili, hindi ko ito kakayanin. Dahil katotohanan, mga kapatid sa pananampalataya, kapag walang tulong ang Allah Ta'ala sa iyong mga pinaggagawa, sa iyong mga hinaharap, maaaring hindi mo ito malampasan at maging dahilan ito na ikaw ay sumuko. Dahil likas sa ating mga tao ang mahina. Kaya sinabi ng Allah Ta'ala bilang katibayan dito, wa khuliqal insanu daifan. At nilikha ang tao na mahina. Kaya huwag kang mahiya na humingi ng tulong sa Allah Ta'ala.
Mga kapatid sa pananampalataya, minsan maisip mo parang ayaw ko nang magtaas na kamay kasi ang tagal-tagal ko nang nananalangin sa Allah hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sinasagot. Napakatumagal ko nang umiiyak sa Kanya. Ang dami ko nang sinabi, ang dami ko nang luha na nailabas, ang dami ng tissue na naubos. Pero bakit ganon? Mga kapatid sa pananampalataya, inshallah, matauhan tayo sa ating mga ginagawa. Dahil katotohanan, hindi po nasayang ang iyong pag-iyak, ang iyong tissue, ang iyong pagod, ang iyong puyat sa paglapit mo sa Allah Ta'ala. Bilang pangapat, kapag mabigat ang utang at problema, nandito na tayo sa utang na walang sino man siguro sa atin dito na walang utang. Hindi ko po alam kung wala kayong utang, kayo na lang po yung magpautang sa amin. Inshallah ay babayaran namin kayo at mayroon pa kayong gantimpala sa Allah Ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay madalas humingi ng proteksyon sa Allah Ta'ala mula sa mga bagay na nagpapabigat sa tao. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hasan wal ajzi wal kasal. Hanggang sa dulo ng dua, sabi ng Propeta, O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo mula sa pagkabalisa at kalungkutan, kawalan ng kakayahan at katamaran, kaduwagan at kasakiman, bigat ng pagkakautan at pagkadaig ng mga tao. Ito ay isinalaysay ni Imam Al-Bukhari. Kaya pansinin natin, kahit ng Propeta Muhammad SAW, siya mismo na pinili ng Allah Ta'ala bilang Khatamal Anbiya, ay nagturo sa atin ng panalangin para sa utang, pagkabalisa, kalungkutan, kawalan ng kakayahan at paggigipit ng mga tao. Kaya kung ikaw halimbawa ay may mga problema sa pera, subhanallah, pangalagaan tayo ng Allah at tulungan tayo ng Allah na sana yung mga problema natin ito ay pagagaanin sa atin ng Allah Ta'ala. Kaya kung ikaw ay may problema sa pera, huwag mong isipin na malayo ang Allah Ta'ala sa iyo. Tumayo, magwudu, magsala, itaas ang iyong mga kamay at sabihin, Ya Rab, Anta a'lamu bihali wa anta arhamu bimin nafsi. O aking Panginoon, higit kang nakakaalam sa aking kalagayan at higit kang maawain sa akin kaysa sa aking sarili. Ito'y tanda ng paglapit natin sa Allah Ta'ala na kapag tayo tumatawag sa Allah Ta'ala, sasabihin ng Allah kapag sasalutin ka, O Angel Gabriel, tinawag ako ng aking alipin, nanalangin sa akin, iparating mo na siya ay aking kinalulugdan. Kaya dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, hindi nasayang ang ating mga panalangin, ang ating paglapit, ang ating mga pag-iyak, mga luha, mga pagod na ating naranasan sa paglapit sa Allah Ta'ala, yan ay ibabalik sa iyo ng Allah Ta'ala. Bilang panglima, ang Allah ay sapat na sa atin. Kapag ang tao ay natatakot sa mga pangyayari, kailangan matutunan ng puso ang salitang tawakkul. Sinabi ng Allah Ta'ala, alladina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ang mga yaong sinasabi sa kanila ng mga tao. Katotohanan ang mga tao ay nagtipon-tipon laban sa iyo, kaya't matakot kayo sa kanila. Ngunit nadagdagan lamang ang kanilang pananampalataya at sinabi nila, sapat na ang Allah, sapat na sa amin ng Allah, at siya ang pinakamahusay na taga-pangasiwa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ito ang panalangin, ito ang sinabi ni Propeta Muhammad, o ito yung mga dua
na kung saan sapat na ang Allah. Siya, ang Allah Ta'ala, ay sapat na para sa atin. Hindi na natin na kailangan ng kahit sino man. Maring sabihin nyo, nandiyan ang aking pamilya, nanay ko, tatay ko, yes, walhamdulillah. Pero siyempre, ang Allah ang siyang lubusang nakakaalam ng lahat. Nalalaman niya yung sakit na iyong nararamdaman. Kaya hindi ibig sabihin ito na wala na tayong gagawin. Ang tawakkul ay hindi katamaran. Gagawin natin ang lahat ng ating mga kaya pagkatapos na ipinagkatiwala natin ang resulta sa Allah Ta'ala. Sinabi ng Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. At sino man ang nagtiwala o magtiwala sa Allah Ta'ala, siya ay magiging sapat para sa Kanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ang Allah ay sapat na para sa amin at siya ay pinakamahusay na tagapangasiwa bilang panganim. Huwag mong isipin na ang paghihirap ay tanda na nakalimutan ka na ng Allah Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, minsan ba sumagi sa isipan mo nung ikaw ay nandoon sa sitwasyon na yon? Ang sabi mo, bakit ako? Bakit ang tagal? Bakit hindi sinasagot ang mga dua ko? Ngunit mga kapatid sa pananampalataya, hindi natin nakikita ang buong larawan. Kaya dito sinabi ng Allah Ta'ala, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Katotohanan kasama ng kahirapan ay kaginhawaan. Katotohanan kasama ng kahirapan ay kaginhawaan. Dalawang ulit na sinabi, binanggit ng Allah Ta'ala, kaya pag dumating ang pagsubok, huwag mong sabihin wala ng pag-asa. Alisin mo yan sa isipan mo. Sabihin mo, kasama ng paghihirap na ito ay may kaginhawaan na itinakda ang Allah Ta'ala. Maghirap ako ngayon, bukas makalawa, ako ay magiging maginhawa. Kaya kapag iisipin mo, nandyan palagi ang tulong ng Allah Ta'ala, hindi kanya pinapahirapan. Magnilay-nilay tayo sa lahat ng mga ibinibigay sa atin ng Allah Ta'ala. Bilang pangpito, ang Quran ay lunas para sa mga puso. Kabilang sa napakagandang dua na binanggit sa Sunnah, maganda lamang ng dua na ito, O Allah, ako ay iyong alipin. Anak ng iyong alipin at anak ng iyong babaeng alipin. Ang aking noo ay nasa iyong kamay. Ang iyong kautusan tungkol sa akin ay ipapatupad ko. Hanggang sa dulo ng dua. Ang panalangin na kung saan mga kapatid, ito ay nagpapakita na kung saan tayo ay lubusang humihingi ng tulong sa Allah Ta'ala. Sinasabi na tayo ay alipin na anak ng alipin niya. Nandiyan ang tatay mo, nandiyan ang nanay mo. Kaya dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, itong tinatawag natin na Quran na palagian nating nakakaligtaan ay isa palang gamot. Isa palang gamot na kailangan nating balikan. Maaaring sasabihin natin, subhanallah po man yung aking Quran, palagi ko naman binubuksan, alhamdulillah. Kung gano'n ang iyong katayuan, gano'n ang iyong katangian, mashallah, naway biyayaan ka pa ng Allah Ta'ala. Pero yung Quran mo, kailan mo huling nabuksan? Mas araw-araw mo pang nabubuksan ang iyong maluwalhating jawal. Bakit natin sinabing maluwalhati? Kasi minuto, segundo, pag tumunog yan, bukas, sara. Kaya dito sinabi ng Allah Ta'ala, sabi niya, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Subhanallah mga kapatid. At kami ay nagpababa mula sa Quran ng siyang lunas, gamot, at awa para sa mga mananampalataya. Alam niyo ba yung Quran?
Ang Quran na ito, mga kapatid ko sa Islam, siya ay gamot. Siya ay lunas. Kaya kapag nagkaroon ng tinatawag natin na pagsapi o mga pagkakaroon ng mga jinn sa lugar natin, ginagamit natin ito sa pagpapalayas sa kanila. Hindi natin sinasabi sa ngalan ng Ama ng hindi na ganun. Ginagamit natin, may mga sunna na kapag ikaw ay nasa iyong pamamahay, kung ikaw ay kaya mong basahin yung Surah Al-Baqarah, basahin mo kasi yung mga shayatin ay lalabas sila. Kung hindi mo naman kaya, ipatunog mo, patugtugin mo yung Surah Al-Baqarah sa loob ng pamamahay. Lalayas ang mga shayatin. Sila na mga masamang nilalang ay hindi sila mga mamamalagi sa iyong pamamahay. Isa sa mga subhanallah na nakita ko nung naggagawa silang ruqya sa western country outside Middle East, mayroong isang bata at mayroon siyang malaking teddy bear, as in malaki. Tapos ang bata na ito, itong bata na ito, siya ay palagian na lang napapagalitan ng mga magulang. So naging sumbungan nung bata yung kanyang teddy bear, yung kanyang bear na yun. Hindi nila alam na yung palang teddy bear na yun, mas malaki pa sa kanya, mayroon na palang jinn at gusto lang kontrolin yung bata. Kasi sumbungan nung bata, yung kanyang teddy bear, ang mga magulang niya, hindi niya na sila malapitan dahil palagi na lang silang nag-aaway, palagi na lang galit. Hanggang sa maging dahilan na yung bata parang wala na sa sarili at parang sinasapian. So nagpatawag sila ng mga, mashallah, nandun yung mga kapatid natin mga Muslim, at napag-alaman nila na yung teddy bear ay pinamahayan na ng jinn. Kaya sa atin bilang isang Muslim, paalala sa akin at sa ating mga kapatid, huwag kayong maglalagay ng mga malalaking mga teddy bear o mga bagay na kagaya niya, kamukha niya. Kasi kapag hindi mo napapatugtog ang Quran at palaging madilim ang bahay mo, hindi yung ilaw ang tinutukoy. Ang ibig sabihin ng madilim, walang liwanag sa inyong dalawang mag-asawa. Sa loob ng pamilya, palagi kayo nag-aaway, paninirahan ang jinn dyan. Pero kapag may Quran, inshallah, patugtugin mo itong mga jinn na ito ay lalabas. Kaya dito, gaano katotoo ang sinabi ng Allah Ta'ala, siya ay gamot, and then siya ay gamit para sa atin, para to remind us na ikaw ay nilikha ng Allah Ta'ala. Mayroon kang obligasyon. Kaya buksan natin ang ating mga Quran, magnilay-nilay at lumapit sa Allah Ta'ala. Pangwalo, ang payo ni Ibnul Qayyim, rahimahullah, sinabi niya, ang dua ay kabilang sa pinakamabisang mga lunas. Ito ay kalaban ng pagsubok. Tinataboy nito, nilalabanan, pinipigilan ang pagdating nito. Inaalis ito o pinapagaan kapag ito ay dumating. Ang kanyang kaul ay nanggaling sa ad-dawa. Sinasabi niya na yung dua na akala mo'y hindi sinasagot ng Allah Ta'ala, yung pala pinapakinggan pa rin ng Allah yan. Huwag kang titigil. Huwag mong isipin na hindi naman ito nasasagot. Kanina, nabanggit natin, ikaw ay umiiyak, dahil mo na naubos na tissue, nagpupuyat ka para lamang sa iyong kahilingan, walang problema. Ang maganda sa atin dito, mayroon tayong pag-asa na nasagutin ito ng Allah Ta'ala basta ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Kung ating titignan ngayon, ang mga binabanggit natin na nauna, nandyan na ikaw ay nananalangin sa Allah, magtiwala ka sa Kanya. Kaya napagandang paalalang ito, kapag may problema, ano ang gagawin mo? Kapag hindi pa sinasagot, ano ang gagawin mo? Kapag matagal, ano ang gagawin mo? Huwag mong iwan ang iyong dua. Huwag mo siyang kakaligtaan. Huwag mo siyang, kumbaga, huwag mo isi-set aside.
Huwag mo siyang isasang tabi. Dire-diretso lang sa dua, kapatid ko, sa pananampalataya. Dahil hindi natin alam anong kasamaan ang iniiwas ng Allah Ta'ala sa pamagitan ng ating panalangin o anong kabutihan ang iniipon. MashaAllah, barakallahu fiik, jazakallah khair, syukran habibna. MashaAllah, oh. Mayroong binigay sa ating chocolate dito, kaya kung sino personal chocolate, ipadala ko na lang sa inyo. Na, yan dahil dito, ang panalangin sa Allah Ta'ala ay hindi po yan nasasayang. Hindi ito kagaya nung ginagawa ng mga hindi pa mga Muslim, but Abu Ayman, sila nga mga hindi Muslim, kahit hindi manalangin, dinadagsa sila. Ayun yung word. Dinadagsa sila ng gantimpala. Pero tayo mga Muslim, bakit tayo naghihirap? Walang problema. Abu Ayman, hindi mo nararanasan ang nararanasan ko. Hindi mo alam kung anong mayroon sa akin ngayon. Alam ko yan. Lahat tayo ay may mga problema pinagdadaanan. Pero ang maganda sa atin kasi, alam natin na nandyan ang Allah. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Allah Ta'ala. Kahit anong mangyari, nandyan ang Allah. Sila, nag-enjoy sila sa mundong ito, pero paano yung kabilang buhay? Ikaw, nagpakahirap sa mundong ito, pero mag-enjoy ka sa kabilang buhay. Mamili ka sa dalawa. Mag-enjoy sa buhay na ito, sa mundo, or mag-enjoy ka sa kabilang buhay. Alam ko na ang sagot. Mag-enjoy sa kabilang buhay at magpakahirap muna tayo dahil ad-dunya sijilul mu'min wa jannatul kafir. Napakaliwanag. Ang mundo ay ang mundong ito ay kulungan ng mga mananampalataya, pero paraiso ng mga hindi pa mananampalataya. Kaya tayo, magpakahirap tayo kasi mahal ang paraiso. Paano ka makakapasok ng paraiso? Mabayaran mo ba? Hindi. Pagsusumikapan mo, makakapasok tayo ng paraiso sa habag ng Allah Ta'ala. Na, sa pagpapatuloy, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang pinakamalaking lunas, ang pag-asa sa Allah Ta'ala. Mga kapatid, ang tunay na problema ay hindi lamang ang pagkakaroon ng pagsubok. Ang mas malaking problema ay kapag ang pagsubok ay nagdala sa atin palayo sa Allah Ta'ala. Problema nga, no? Subhanallah. May mga taong kapag nahirapan ay lumalapit sa Allah Ta'ala. Kaya isa tayo, inshallah, doon sa mga nahihirapan na lalong kumakapit, lumalapit sa Allah Ta'ala. May mga taong kapag nahihirapan ay lumalayo sa Allah Ta'ala, ilayo tayo ng Allah Ta'ala sa mga kagaya nila. Na kapag nagkakaroon ng problema, sila ay lumalayo sa Allah Ta'ala. Kaya ikaw, ano ang pipiliin mo? Mamili ka sa dalawa. Lalapit o lalayo? Lalayo o lalapit? Kapag may problema, magsala, magdua, mag-istighfar, magbasa ng Quran, at magtiwala sa Allah Ta'ala. At kapag hindi mo alam ang gagawin, sabihin mo, hasbi Allah. Sapat na sa akin ng Allah. Di ba napaganda? Hasbi Allah. Sapat na sa akin ng Allah. Hindi mo alam ang gagawin mo, yung punong-puno ka na ba? Ang dami ko ng problema. Minsan may mga problema na binibigay sa atin ng Allah Ta'ala na halos sabay-sabay. Kagaya na lamang, mga nakarang buwan, nandyan ang lindol, nandyan ang bagyo, nandyan ang baha, nandyan ang pagkasira ng ari-arian. Ang daming problema, may mga namatayan. Wala ka nang maisip. Sabi mo na lamang, hasbi Allah. Sapat na sa akin ng Allah Ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, bago tayo tuluyang magtapos sa pag-uusap na ito, tandaan natin na ang ilang salita na maaari nating dalhin sa ating mga puso. Kapag ikaw ay nalulungkot, kapag dumating sa iyo ang kalungkutan, sabihin mo lamang, la tahzan, isipin mo na lamang, sinabi ng Allah Ta'ala sa surah At-Tawbah, la tahzan, inna Allah ma'ana. Huwag kang malungkot, tunay ng Allah Ta'ala ay kasama natin. Kapag ikaw ay natatakot, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat na sa amin ang Allah Ta'ala at siya ang pinakamahusay na tagapangasiwa. Kapag ikaw ay nasa matinding
kagipitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa iyo. Kaluwalhatian sa iyo, tunay na ako ay kabilang sa mga nagkasala. Napakaraming pwede natin gagamitin dua, pero ilan lamang ito sa mga panalangin na pwede natin gamitin kapag tayo ay nandoon sa lugar na parang madilim na yung lahat. Huwag mong isipin na nagdidilim ang lahat dahil ang liwanag ng Allah Ta'ala ay ipapakita niya sa iyo. Ang liwanag ng kuweba, ang liwanag ng tunnel na iyong kinalalagyan ay iyong madadatnan sa iyong pagsusumikap, sa pagtawag, paghiling, pagkapit mo sa Allah Ta'ala. At ganoon din mga kapatid sa pananampalataya, tayo bilang isang mananampalataya, huwag nating kakalimutan na isama sa ating mga dua sila na hindi mo kakilala, sila na mga hindi mo kaano-ano. Hindi naman pwede na kakilala mo lamang, asawa mo, nanay mo, tatay mo, mga Muslim sila, alhamdulillah, anak mo, isa mo rin yung mga hindi mo pa kilala. Sila na nakikita natin, halimbawa, ngayon, ano yung nangyari ngayon sa atin sa Pilipinas, subhanallah, yung pamamaril ng isang estudyante diyan sa Zamboanga. Di ba sana itong mga kabataan na ito, igabay mo sila ya Allah, tulungan mo sila ya Allah. Itong mga nagbabanta, yung nagtatawag sa atin ng muklo, Allahumma musta'an. Kapag sila ay ipinanalangin mo, inshallah, magabayan sila ng Allah, malay nyo, baka isa pa sila sa mga magtanggol sa atin bilang isang Muslim. Kaya mga kapatid, isa sa mga reminders ay ipanalangin natin ang bawat isa na tayo ay magtagumpay sa lahat ng mga kalaban na ating kinakaharap ngayon dahil hindi na po natin alam kung sino yung kakampi at sino na po yung kaaway natin. Hada wallahu alam, at ibalik ko po sa inyong tagapagsalita inshallah. Alhamdulillah, mashallah, tabarakallah. Napakaganda po ya Ustad ang inyong ibinahaging lecture sa amin ngayong araw. Jazakallahu khairan.